nung unang dumating yung balita sa yung pagkapanganak ng Messiah o nung Savior, hindi naman lahat naging maganda ang dating sa kanila. Merong isang hari na nung narinig niya yung a king was born at siya pa pinapagtanungan itong mga wise men, ang binabanggit ko rito ay si King Herod, ang naging response po niya, he was afraid, he was terrified, na ano po siya, naggulumihanan. Yung unang pong balita na pinanganak ang Savior ng mundo, that the King was born, he was disturbed, sabi sa Matthew, ano? Bakit po ba siya na-disturb? Kasi una-una, siya yung reigning king. Tapos meron daw pinanganak na papalit sa kanya. Medyo paranoid tong hari na to, Ted at siya, no? Pinapatay niya yung biyanan niya, pinapatay niya 3 anak niya, pinapatay niya yung paborito niyang misis, dahil ang dami niyang misis, dahil mga threats sa trono niya. So pagka na meron lang chismis, boss, parang may nagkwentuhan doon, gusto kang palitan, pinapapatay na niya, no questions asked. So pag tinignan mo tong hari na to, siya yung napagtanungan ng mga magi o wise men, merong pinanganak na hari, okay, at saan ba siya pinanganak? Sabi niya, na-disturb siya at tinanong niya yung mga wise, yung mga kanyang mga religious people sa mapapanganak at sinabi sa Jerusalem. Now, ang tanong ko lang po, kung may bagong hari na papalit sa trono ng nasa puso mo nakaupong hari dyan, ayun rin ba katulad ni King Herod na nagugulumihanan, natatakot dahil may papalit? Maaring hindi hari, physical yung papalit sa trono ng puso natin, pero ang tanong ko, sino ba ang nagahari sa puso natin? Sino ba nasusunod? Kaya nga pag may mga report ang aking mga kaibigan dito, si Ted at si Chacha, bakit nagkakamal ng marami pang pera? Sobra-sobra na. Ilan ba kayo uso? Hindi sila. Maaring greed, insatiable yan, walang kabusugan. Maaring lust, okay? Mga sexual immorality ang naghahari. Maaring sugal, di ba? Naghirap na sa sugal yung lolo mo, naghirap na yung tatay mo sa sugal, bakit gumon ka pa rin sa sugal? Kasi po, may naghahari. Bakit ayaw mo magpatawad despite alam mong dapat magpatawad? Kasi po, may naghahari. At definitely, hindi ikaw yon, may nakaupo sa trono mo. Sabi po sa Salmo 103 verse 19, itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa kalangitan at siya'y nagahari sa lahat. Ito lang po'y gusto kong i-end sa inyo. Kung sino man po'y nakaupong hari dyan sa trono ng puso nyo, kung hindi po yan si God, pangit lagi ang ending niyan. Believe me, hindi po magandang ending pag may ibang nagahari sa atin maliban sa Diyos. When God calls us to surrender, paano po ba? Napaplano ba? Nawiwindang ba yung mga plano natin? Nawiwindang ba tayo pagka meron ng bagong authority na mag-take over sa puso natin? Tandaan nyo po, at the end of the day, there's only one king. Sa Book of Revelation, every knee must bow down, every tongue shall confess that the King of Kings and the Lord of Lords is the one sitting on the throne. Huwag na po nating hintayin na puwersahin pa tayong lumuhod pagdating ng panahon. Ngayon pa lang po mag-practice na tayong lumuhod at sambahin ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari at walang iba ang ating Diyos na si Jesucristo. Sabi po sa Salmo 103 verse 19, itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa kalangitan at siya'y nagahari sa lahat. Tayo manalangin, Panginoon, ang mensahe po ng ay hindi lang gift giving, hindi Santa Claus, hindi reindeer, wala Lord yan sa Biblia. Ang mensahe ng ko ay dumating ang hari ng mga hari upang kami iligtas sa aming mga kasalanan, upang kami ay pagharian dahil pag kami naging subject ng hari na to, kami ay nasa mabuting kamay. Instead na kami ang naghahari-harian, pera, ganid, greed ang naghahari-harian, hindi Lord maganda ang ending namin. Kaya ngayong araw na to Lord, tulungan mo kaming makita ka na ikaw ang hari ng mga hari na dapat naming sambahin. I-let go namin, Lord God, parang isang dakot na buhangin. The more naming hinihigpitan, the more nawawala. Kaya Panginoon, nawa i-let go namin ang kaharian na hindi mo paghahari dito sa puso namin at sa iyo lamang namin idulog sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.